Hello guys, good morning! So welcome po dito sa panibagong vlog namin for today, kung saan nandito po kami ngayon sa Lopez, Quezon. Bibisita po kami ng isang property o maglalakit kami ng isang property na small cut lang. So itong property po na to ay katabi ng barangay hall, and then at the same time katabi po ng school. Ayan, so small cut lang po tayo. Ito po ay may sukat na 1.5 hectares lang. So medyo madaling i-vlog ano po sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na medyo marami ng bahay, marami ng kapitbahay. Ayan, watch niyo po itong video na to, for sure magugustuhan niyo po ito. So ito na po yung pinaka-start ng property po natin, ano. And then mamaya papakita ko po sa inyo yung barangay hall and then yung school na katabi nito. So lakad tayo. Dami niyog ano? May suha pa. So dito sa may pinakabungad, meron na tayong makikita agad na nasa 20 pirasong puno ng kalamansi. And then meron tayong suha, medyo malaki na. Tapos yung mga niyog natin medyo kasibulan pa lang or bata pa po. Ano? Ayan, may baboy na nakasugad dito. So marami na tayo mga kapitbahay po, ano, kagaya ng nasabi ko. So dito sa pinaka-boundary niya, ayan po yung barangay hall po natin. So katabing-katabi lang. Bakod lang po yung pagitan natin dito kay barangay hall. And then meron tayong mga bahay na katabi, ayan po. So hindi na tayo mapapanglaw. Si property po ay may katabing sapa. So pinaka-boundary din po iyan to another property. Mamaya papakita ko po sa inyo, ano. Sagana si property sa source ng tubig. So meron tayong sapa and then meron tayong bukal. Siguro po ito po yung pinaka-bukal na sinasabi nila kung saan may hose na para po diretso na po dun sa may pinaka-loob ng bahay. Yan daw po ay nakukuha na nila ng iinumin. So safe po yung tubig natin, ano. Halos lahat ng mga bahay dito nakuha ng inumin. So yan, medyo umakit ako dito sa may parang mataas na part po, pero hindi naman ganun kataas, ano. So explain ko lang po, doon po ako galing sa may pinaka flat area po na yan, and then medyo umakit ako ng konti. Ayan, so ganun pa rin po yung itsura ni property. Ang daming fruit bearing nitong property na to, ha. So meron na tayo yung nakitang kalamansi dito sa may unahan, and then meron tayong lukban, meron tayong mangga. Ayan po, nasa tabi natin. So yun pala nakikita nating fruit bearing. Ayan, unti-unti na akong umaakyat dito kay property. Ang saging ang dami. Kumpul-kumpul. So magandang maglagay dito ng kubo dito sa may mataas na part. Medyo bata pa yung mga niyog natin. Overlooking, ganda. Tanaw ko yung pinanggalingan namin, ayun yung baboy. May papaya pa. So akyat pa rin po tayo, ano, lakad pa rin tayo. Ayan, nandito na ako sa may mataas na part, and then bumungad sa akin yung isang malaking puno ng dao. Ayan, sobrang laki. Medyo may kasukalan lang po si property ng konti, ano. Pero ganun pa rin, ang daming tanim na saging. May mga mahogany pa rito sa may taas ng property. Ang ganda niya.
May bahay dito sa may taas. Pero ito po ay hindi na po sakop ni property. Ano po? So meaning lang, meron tayong kapitbahay. Ang lakas ng hangin. So pakita ko lang po sa inyo. Dito sa may mataas na part ni property, may kapitbahay pa rin po tayo. Ano po, ayan o. Kasalukuyang ginagawa yung bahay na yan. Hindi pa tapos. So magandang idea po, dito nila naisipang magtayo ng parang pahingahan nila. Kasi bukod sa overlooking, ang lakas pa ng hangin. Ayan. Hindi lang natin masyadong makita kasi medyo may kasukalan po si property. Pero kagandahan nito, ang daming fruit bearing dito. Ang dami pang mga hardwood. Dito lang sa puno ng daon na to, ang laki. So tanaw natin yan dun sa pinakababang pinanggalingan natin, yung puno na yan. Ayan, ikot pa rin tayo. Pagdating natin dito sa may pinaka-tuktok ni property, kung saan medyo mataas nga po yung part, pero hindi naman ako masyadong hiningal pag akyat. So hindi ko naman siya mako-consider na upland. So okay naman po siya, Pagdating po natin sa may pinaka-taas, ayan, pantayan na tayo. And then, si property po ay, ang pinaka-korte ng lupa niya ay parang letter C or L. So, ganun po yung pinaka-itsura po nung latlan niya. Ano po? So, kung mapapansin po natin, meron ng bakod yung ating kapitbahay. Ayan, so gaganon po tayo. So parang magpapa-curve nga po tayo. Ano po? Lakas ng hangin dito sa taas. Tayo po ay nasa 2 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then yung 2 kilometers po na yun ay half po yun, So meron tayong part na cemented and then may part po tayo na hindi. Pero kagandahan po dun sa tatakbuhin po natin na 2 kilometers, medyo may kalaparan po yung road, and then at the same time, maganda siyang daanan kasi hindi siya maputik. So hindi po tayo hihirapin na makapunta dito kay property. So kung tayo naman po ay pupunta o mamamasyal dun sa may pinaka-town proper po ni Lopez, tayo po ay nasa 8 kilometers, and then yung 8 kilometers po na yun, lahat po yun ay cemented road. Kung tayo naman po ay magta-travel from Manila at papasyalan po natin si 1.5 hectares, tayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours para makapunta po tayo mismo dito po sa may pinaka property po. Ayan, lakad pa rin tayo. So si property po ay merong nakatanim na nasa 10 lansones. Meron din kakao. And then, yung puno ng niyog natin, nasa 200 pieces po iyan. So for sure, may return income tayo. Medyo may kabataan pa rin naman po yung ating mga niyog. And then kagandahan nito, hindi tayo maliligaw. Bakod na yung ating mga ka-boundary dito. Ang ganda rito. So maganda na sa may pinakaunahan, maganda rin yung overlooking natin, and then maganda rito sa may pinakalikuran din po kung saan flat area na po tayo. Ang ganda. Bet ko tong property na to.
kagandahan po ni property, almost complete na po tayo. So katabi po natin si barangay hall, katabi natin si school, and then at the same time may source po tayo ng tubig kung saan meron tayong sapa and bukal. Yung source naman po natin ng kuryente, magtatap lang po tayo dun sa may pinaka barangay road kung saan magiging katabi po tayo ng barangay road po. So mamaya papakita ko naman po sa inyo, explain kong mabuti sa inyo yan paglabas po natin dito kay property. Ganda. So kahapon po bago kami pumasok dito kay property, nakausap na po namin yung bali katiwala po ni owner kung saan kamag-anak po siya ng pinaka-may-ari po nito. And then ayon po kay ate, si property po ay magneneto. Ibig sabihin po wala po silang iintindihin sa pinakagastos po. So dun sa pricing na ibibigay po nila, talagang linis na po iyon sa kanila. So si buyer na po ang magpo-provide po lahat ng babayaran o yung kakailanganin sa pag-aayos po ng dokumento. So meaning po, sagot po ni buyer si CGT and doc stamp, sagot din po niya yung pagpaparelocate, deed of sale and transfer. Ayan po Kung i-rate ko po si property, bali ito po ay nasa 10% lang po yung ating medyo mataas na part kung saan pwede nga po tayong maglagay ng kubo dun sa may pinaka-overlooking natin. And then, the rest po, yung 90% po natin is flat na. So, flat po dun sa may pinaka-unahan na dadatnan natin kay property kung saan katabi po tayo ng school and barangay hall. And then, dito sa may pinaka-likuran, flat na din po. Kung saan napakarami mahogany, fruit bearing, niyog. Ayan, halo-halo na yan. Naman dun sa may pinaka-documents natin, ito po ay American title and then patay na po yung nasa titulo po natin. Pero good thing, buhay pa po yung anak niya, so yun na po ang nagbebenta. Updated naman po ang kanilang amilyaran. And then ito po ay may dating sukat na, so kung magpaparelocate po tayo, pwede naman po. Yan, so baba tayo. Dito yung sa may part ng likod kung saan ito nga po ay parang naikutan ng pinakasapa. So tingnan natin. Pero dun sa may pinakabungad ni property, makikita na po agad natin yung pinakasapa niya. Tapos dito sa may pinakalikuran, ayan, makikita pa rin natin siya. Baba natin tayo para makita natin. Ang ganda ng tubig, ang linaw. Boundary na to? Linaw ng tubig, Oo. Sobrang linaw ng tubig. Halos yung mga taga dito po, dito na sila naliligo, dito na rin sila naglalaba. So ayan, hindi nila problema yung yung tubig. So ulitin ko lang po, ito po ay boundary to another property. So yung kabila, hindi na po sakop ni property po yan. Wala kang itatapon dito kay property. Harap, likod, gitna, ang ganda. Ayan, nakatayo dito sa may pinakagilid ng sapa para ma-feel naman natin yung yung magandang part niya. Naku, nabulabog ko na yung tubig ni ate. Lakas ng agos,
So yan, lakad pa rin tayo. Ikutin natin mabuti si property. Kagandahan nito, dahil small cut and then at the same time, almost flat siya. So walang kahirap-hirap libutin si property para mas makita natin yung kagandahan. Ano po? Ang daming saging pa rin dito. Yan, ipa-plus natin tong kulungan ng baboy na to, kasama na rin po yan sa bentahan, pero hindi kasama po yung laman ha. So meron tayong parang dalawang slot na kulungan ng baboy. Kahapon po, tinanong namin yung mga taga dito kung itong sapa na to ay lumalaki o nagdudulot po ng baha. So sabi naman nila hindi. Wala pa silang natandaan na umapaw ng malaki po yung pinakasapa natin. So safe na safe po tayo. Ganda. Si property po ay may i-advise ko na pwedeng i-avail ng ating mga buyers po na medyo may edad na. So mas malaki kasi yung part ng flat natin, so pwede po sa kanila. Ano po? Kagandahan nito, Lopez lang tayo. Quality po yung property. Medyo lilinisin na lang natin ng konti si property. Lilitaw yung kagandahan nito. Kagandahan din po ni property ay may community dito sa may pinaka area, so hindi tayo mapapanglaw. Kahit masukal, kayang-kayang ikutin. Ayan, may naglalaban na naman dito. Gandang tingnan. So may mga kapitbahay po tayo. Yung pinaka-boundary po natin na sapa, so pagtawid natin, ayan, may mga bahay na rin po dyan. And then lahat po sila ay may line na rin ng kuryente. So yan, nandito tayo sa may pinakaunahan ulit ni property po. So pakita ko lang muna po sa inyo yung pinaka-road. So ayan yung road natin, ayan yung pinaka-barangay road natin. So medyo naputol na po siya. So nag-iintay po tayo ng budget para dyan. And then, yan pong cemented road na yan ay itutuloy po yan para magawa po itong pinakatulay na to. So sa ngayon, kawayan lang po yung gamit ng mga taga rito po. So yun yung paraan nila para makatawid dito sa may pinakasapa. And then, ito na po agad si property. So mag-start tayo dito sa may pinakasapa. Ayan. So boundary yan. Yan ang start ni property. And then pag ganun po tayo hanggang dun sa may pinaka-barangay hall. So ayan yung barangay hall natin. So kadikit po tayo ng barangay hall dito sa area. And then ito na po si property, and then nandun po yung pinakapuno na malaki na nakita natin dun sa may pinaka overlooking. Ayun po, tanaw dito Pagbungad natin to kay property ay flat area po tayo. So dito pa lang pwede na tayo magtayo ng bahay kasi marami ng kapitbahay dito. Ayan. Sakop rin po natin tong pinaka part na yan kung saan nandito naman si school. So pakita lang natin.
Parang halos bakod lang yung pinaka pagitan ni school and then yung pinakasapa po. Ayan. So, elementary school po yan. So, sa araw, madidinig natin yung mga estudyante dyan. Nagkakagulo. Ito po, isa ko pa rin po ni property po. Po? So, flat na flat dito sa may unahan pa lang. Sarap. Probinsyang-probinsya yung dating Ang dami naglalaba dito. May mga line na tayo ng kuryente. Ayan po. So, kumpletong-kumpleto po si property po. Kung sakaling magustuhan nyo tong si 1.6 hectare, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And syempre po, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, and then pindutin nyo po lagi yung ating notification bell para po updated po tayo sa mga properties po na iba-vlog natin. Lapit lang tayo ng konti kay Barangay Hall. And then pakita ko lang po sa inyo yung pinaka pagitan nila. So bakod lang po. Po? And then ito si property. Ayan po. Ang ganda niyan. Sa may school. So yun yung road natin. And then yung overlooking natin. Ayan po. So yan pong road na yan ay may budget na yan. Okay na po yan. Magagawa na yan soon. Kung tayo po ay may sasakyan, nakakapasok po ang ating car. So iintayin lang natin magawa yung pinaka tulay. May mga bahay na rin dito. Sa medyo mataas na part sila naglagay. So ang ganda. Ganda ng view. Tanaw na tanaw nila yung view. Dito sa may part ng baba. So yan po. By the way, it's me again, Olive, dito po sa Gilimpio Realty. Ayan, so avail nyo na tong property na to. Thank you for watching.